Hi, hello po. Isang masigla at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man ho kayo naroroon, nagbabalik pong muli ang aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat ho sa patuloy na nanonood ng aking mga ina-upload na video. And maraming salamat din ho sa patuloy na nagsusubscribe dito ho sa ating YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ang katatapos lang ho na petisyon ng veteran election lawyer ho na si Attorney Romulo Macalintal dahil siya ho ay nag-file ho ng petisyon sa Korte Suprema ho nitong nagdaang Biyernes, August 15, 2025. So kine-question niya ho yung legalidad ng batas ho na Republic Act 12232. Ito ho yung batas na panukala na nagpapalawig ho doon sa termino o paglilingkod ho ng mga barangay officials sa susunod ho na eleksyon. At dahil ho dyan ay postpone ho ang nakatakdasa ng Barangay and Sangguniang Kabataan Eleksyon sa December 1, 2025. Dahil ho dito sa Republic Act 12232 na pinirmahan ho ng ating kasalukuyang Presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 12 ho ng Agosto ay naging ganap na batas na ho ito. Ito ho yung panukalang batas na nagsimula ho sa mababang kapulungan hanggang nakarating na ho ng Senado at nung maaprubahan ho, ito ho ay pinasa sa Presidente upang pirmahan at maging ganap na batas. So ito ho'y napirmahan na kaya ito ho'y batas na, Republic Act 12232. Ito ho yung first page ng petition ho ni Attorney Romulo Macalintal doon ho sa pagsubmit niya ng petition sa Supreme Court noong nakalipas ho na Friday. At dyan ho ay makikita nyo na ang petitioner ay si Attorney Romulo Macalintal versus the Senate of the Philippines, the House of Representatives, the Office of the President through Executive Secretary Lucas Bersamin, and the Commission on Election. So yan ho ang mga respondents. At nakalagay din ho dyan ang petition for certiorari and prohibition with prayer for the immediate issuance of a status quo ante-order, temporary restraining order, and or writ of preliminary injunction, urgent motion to conduct special raffle. At dyan din ho ay sinasabi ho sa unang bahagi ho na yan ay this petition seeks to declare Republic Act number 12232, an act setting the term of office of barangay officials and member of Sangguniang Kabataan and for other purposes as unconstitutional, null, and void. So yun ho ang nilalaman ng unang page ho ng petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. Doon pa rin ho sa unang bahagi ho ng petisyon ni Attorney Romulo Macalintal sa Supreme Court ay meron din hong nakalagay doon na misleading provisions, yun hong batas ng Republic Act 12232 sapagkat whether we like it or not, ang next Barangay Sangguniang Kabataan Election 2025 ay magaganap ho sa panahon ng Undas o yung tinatawag kong All Souls Day. Sa ikalawang bahagi ho ng petisyon ni Atty. Romulo Macalintal ay meron din ho siyang binabanggit ho doon na sinasabi ho na it is clear violations of the people's right to suffrage and a violation of their right to information affecting their constitutional rights. So yun ho, sinasabi ho doon na merong maliwanag ho na violation sa karapatan ho ng mga tao na makapaghalal at meron din hong violation doon ho sa karapatan na malaman ho yung impormasyon na nakakaapekto ho doon ho sa constitutional right ng mga tao. So yun ho binabanggit doon sa isang bahagi ho ng kanyang petisyon.
Dagdag pa ho natin, meron pa rin ho siyang sinasabi do'n ho sa kanyang petisyon. Ito ho yung sinasabi niya sa number 3 ng petisyon ho niya diyan. The Asylum Law effectively postponed the scheduled December 1, 2025 BSKE to the first Monday of November 2026 without any valid, genuine, or compelling reasons nor any objective and reasonable criteria. So yun ho nga, batas nga daw ho na Republic Act 12232 na nagpo-postpone dun ho sa schedule sana sa December 1, 2025 na na-move ho ng first Monday ho ng November 2026 ay wala daw ho nga valid at tunay ho na dahilan at objective at reasonable na criteria para ho i-justify ho na dapat i-move yung panahon ho ng election dapat sa December 1, 2025 sa susunod na taon. At dun ho, sa petition nga ho na yan ay binabanggit din ho na hindi daw ho napag-aralang mabuti o napag-usapan bago daw ho ipasa. Ito ho nga batas ho na pinasa na nga ito na Republic Act 12232 at pati daw ho yung election date ay impractical election date ayon ho kay Attorney Romulo Macalintal. Dahil ho sinasabi niya ho doon, ang first Monday ho kasi ng November 2026 ay November 2, 2026 ho na ito ho'y pumapatak sa araw pa din ho ng Undas o All Saints Day. So yun ho binabanggit niya dyan. At sinasabi niya nga ho dyan na ito hong All Saints Day na ito ay ito daw ho ay widely celebrated religious holiday where significant portion of the electorate traditionally returns to their respective provinces. So, ibig sabihin ho, yan ho araw kasi ng Undas, karamihan ho ng mga tao ay bumabalik ho sa kanilang mga probinsya upang dumalaw ho sa mga sumakabilang buhay na kanilang mga kaanak. Subalit, ito nga hong schedule ng nakamove na election date na November 2, 2026 na ipinasa ho sa Republic Act 12232 ay panahon talaga ho ito ng All Saints Day at kaya sinasabi niya ho na hindi ito napag-isipang mabuti at na-discuss bago ho ito ipasa dahil ho syempre yung mga botante ho na bumoboto sa Maynila, yung mga yan ho pupunta ng probinsya at ganoon din ho yung mga nasa probinsya na meron ho silang kaanak sa Kamaynilaan at sa mga ibang probinsya pa ho. Ganoon din ho sa lahat ng mga probinsya na lahat ho ng tao ay babalik o pupunta sa kanilang mga probinsya upang dumalaw nga ho sa kanilang mga kaanak na sumakabilang buhay dahil ito ay panahon ng All Saints Day. Kaya sinasabi niya nga ho dito, hindi ho talaga napag-aralang mabuti itong petsa ng pag-move ng election date ho ayon ho sa Republic Act 12232 na magaganap ho sa Undas. Actually ho sa Batangas, ang Undas ho ay 2 araw. Meron tinatawag na November 1 para ho sa mga bata at yung alam ko yung November 2 ay para ho sa matatanda. Meron hong ganun eh. Ganun pa man, ito ho'y panahon ng pag-uwi o pagbabalik ng mga tao sa probinsya para nga ho sa kanilang mga mahal sa buhay na dadalawin ho nila sa mga sementeryo. Pero itinakda ho itong election date na November 2, 2026. Hindi ho natin malaman na bakit nga ho itinakda sa ganitong petsa. At ayun ho ang sinasabi ho ni Attorney Romulo Macalintal tuno sa kanyang petisyon kaya hindi daw ho ito napag-isipang mabuti bago ho ito ipasa ng Kongreso at Senado at bago ho ito pirmahan din ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So yan ho ang nangyaring pag-file ho ng petisyon ni Attorney Romulo Macalintal, ang kilala hong veteran election lawyer na nagpetisyon din ho noong 2022 dahil nga ho pinospone ang Barangay and Sangguniang Kabataan Election ho noong 2022. At ito ho'y sinagot actually ng Korte Suprema
at sinabi ho ng Korte Suprema na ang pagkakansela ho o pagpostpone ng eleksyon ho ng 2022 ay unconstitutional. So sa pangalawang pagkakataon ho uli ay nag-file ho itong si Atty. Romulo Macalintal. Diyan ho ay hihintayin natin ang magiging kasagutan ng Korte Suprema. So dapat ho ang Korte Suprema ay sumagot ho dyan ng mabilis upang maresolba na ho kung matutuloy ba ang eleksyon ho ngayong December 2025 o kung papayagan ba ho na ipairal o implement yun hong batas na Republic Act 12232 na pinirmahan nga ho ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So yun ho ang kailangang malaman at ayon naman ho sa COMELEC Commissioner, Chairman o COMELEC Chairman Erwin Garcia, ay sinasabi niya nga ho doon na tuloy pa rin ho ang schedule dahil ho maaari daw ho magkaroon nga ng temporary restraining order na manggagaling ho sa Korte Suprema dahil nga ho dito sa petisyon ni Atty. Romulo Macalintal. So yan ho ang pakakaabangan ng taong bayan kung matutuloy nga ho ba talaga ang election ho ditong darating na December 1, 2025 o talagang next year na ho sa November 2, 2026 sa araw ho ng undas sa next year. So yan ho ang hindi natin ho malaman kung ano ho ang kahinatnan ng usapin ho dyan. Ang taong bayan naman ho ay naghihintay. So yan ho ang ating pakakaabangan sa mga susunod ho na linggo o buwan at malalaman ho natin ang balita dyan at progress ho ng nangyayaring proseso dito nga ho sa pinag-uusapan nating eleksyon kung matutuloy baga ho o hindi. So, yan ho. Hanggang dito na lang ho muna ang ating vlog ngayong araw ho na ito. Isang mapagpala hong araw ng linggo sa inyong lahat. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan and enjoy the whole Sunday. And maraming salamat po sa panonood. And pasuyo na lang po, pasubscribe po dito sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Ito po ang Eric's Vlog. Thank you so much sa panonood.